Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling ito, pareho silang sumugod sa isa't isa. Ang Haring Unggoy ay naghahanda ng kanyang tindig gamit ang kanyang makapangyarihang kamao. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man makasuntok ang Haring Unggoy, tinamaan siya ng misteryosong dalaga ng kanyang espada na naghati nito sa maraming piraso. Gayunpaman, may kakaiba sa kanyang katawan dahil wala siyang naramdaman ng tamaan siya. Napansin ito ng misteryosong dalaga at lumingon, na sinasabing, hindi ito totoo, panlinlang lamang. Sa puntong ito, biglang lumitaw ang Haring Unggoy mula sa kabilang panig, na sinasabing, maganda ang iyong reaksyon, dalaga, ngunit sa kasamaang palad, huli na, sa pagtatapos niya ng kanyang salita, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na nagdulot ng pagbitak ng malaking bahagi ng lupa at mga bato. Matapos ang atakeng iyon, ang misteryosong dalaga ay nakahandusay sa hukay na nilikha ng pagsalakay ng Haring Unggoy, at tila natapos na ang labanan sa puntong ito. Gayunpaman, sa kanyang malakas na determinasyon, tumanggi siyang bumagsak, nakakilos at nakatayo pa rin siya. Ang Haring Unggoy ay napangiti sa pagkagulat, na sinasabing, hinarap mo ang aking suntok ng harapan at nakakilos ka pa rin, kung gayon, ang susunod kong galaw ay... Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, nakatanggap siya ng isang suntok na nagpabaligtad sa kanyang mukha, na parang lilipad ang kanyang mga ngipin, matapos sunod-sunod na tadteren ng misteryosong dalaga na parang paghiwa ng saging, ang Haring Unggoy ay dumura ng dugo at naisip sa sarili, something, napakabilis at hindi inaasahan ang kanyang mga suntok. Paano niya tayo matatamaan ng ganoon? Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Matapos tiisin ang pagsalakay ng mga atake, ang Haring Unggoy ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng maliit na pagyanig. Nakahiga siya sa lupa habang ang misteryosong dalaga ay nanatiling nakatutok, walang anumang senyales ng pagkagambala. Habang bumangon ang Haring Unggoy, tumingin siya ng diretso sa kanya, at siya rin ay nakatingin pabalik, nananatiling alerto. Kahit si Hao Xian ay nagulat at natakot, na sinasabing, malakas ang babaeng ito, nagawa niyang masugatan si Wukong ng ganito sa loob lamang ng 2 round. Nang masaksihan ang eksenang ito, hindi niya napigil ang pagpawisan, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang noo at pagpapalakas ng loob, manatiling kalmado, hindi pa ito ang tamang oras upang gamitin ang peak experience card. Matapos kumalma, sumugod si Hao Xian pabalik kay Wukong at nagtanong, Wukong, okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at malakas na diwa ng pakikipaglaban. Si Wukong, na hindi minamaliit ang kanyang kalaban, ay sumagot, ang babaeng ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Noong nakaraan, mahihirapan akong talunin siya, ngunit ngayon, tinuruan ako ng aking guro ng panloob na estado, tiyak na mananalo ang alagad. Nang marinig ito, si Hao Xian ay nanlamig ng 5 segundo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, nanlaki ang kanyang mga mata at nauutal na sabi, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang naunawaan mo na ang kapangyarihan ng panloob na estado, ang nilinang na enerhiya? Tumingin si Wukong sa kanya nang may kumpiyansa at sumagot, opo, guro. Nang marinig ito, si Hao Xian ay naging bato, tumangging maniwala, paano mangyayari yun? Ito ay ganap na walang katotohanan. Nang makita na hindi siya pinaniwalaan ng kanyang guro, matatag na nilinaw ni Wukong, nagsasabi ako ng totoo. Guro, bagamat wala akong parehong kakayahan tulad ninyo, tiyak kong maipapakita ko ang mga ito nang walang anumang problema. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong pagmasdan ng mabuti. Pagkatapos ay pinigan niya ang kanyang buong katawan at sumigaw, ang dakilang daan ay hindi walang kapintasan, ang pag-unawa sa kaguluhan ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kaguluhan. Sa sandaling ito, isang napakalakas na aura ang nagmula sa kanya, na kahit ang misteryosong dalaga ay namangha, nanlaki ang kanyang mga mata, nakatingin sa takot sa hindi maipaliwanag na aura na pumapalibot kay Wukong, at nagtanong sa sarili nang may pagpanik, anong nangyayari, ano itong kakaibang aura? Sa sandaling yun, pinagdikit ni Wukong ang kanyang mga kamay upang pagsamahin ang kaguluhan, ang 2 agos ng pula at itim na enerhiya ay nagsanib ng napakalakas na ang buong lupa ay yumanig at pumutok. Matapos ang ilang sandali, matagumpay na pinagsama ni Wukong ang 2 puwersa upang lumikha ng isang maliit na globo.
Nang masaksihan ang eksenang ito, si Hao Xian ay humingle at napabulalas ng malakas. Diyos ko, ito ang kapangyarihan ng nilinang na enerhiya ng dakilang daan, natutunan ito ng binatang ito sa pamamagitan lamang ng isang sulyap, ang kaliwanagang ito ay labis na sumusuway sa langit, mayroon pa bang matitirang puwang para sa iba upang mabuhay? Ang misteryosong dalaga, nang makita ito, ay pinagpawisan din ng malamig, sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito. Sa kailaliman ng kanyang puso ay nanginginig siya. Iniisip, hindi ito maganda, ang pakiramdam na ito ay tiyak na hindi maganda. Ang maliit na kumikinang na globo ay nagbigay sa misteryosong dalaga ng isang sensasyon na hindi pa niya nararanasan, isang nakapanlulungo at nakakatakot na pakiramdam. Mabilis niyang nabawi ang kanyang komposura at naisip, dapat akong tumugon ng buong lakas kaagad, kung hindi, tiyak na mamamatay ako. Iniaktibo niya ang kanyang singsing ng pagpapatawag ng espasyo at nagpatawag ng 8 lumilipad na espada upang pumilibot sa kanya. Pagkatapos, agad na naghanda ang misteryosong dalaga upang ilunsad ang demonikong pamamaraan ng espada. Ang dalawang napakalakas na enerhiya ay nagbanggaan ng marahas. Si Hao Xian ay nagulat na makita ang kanyang pag-uugali at nagkomento, ang nakapanlulumong kapangyarihang ito ay tila medyo pangkaraniwan. Ngunit hindi ito mababa kaysa sa kapangyarihan ng panloob na estado ng nilinang na enerhiya. Napansin ni Wukong ang isyo at sumigaw ng malakas, hindi iyon ang kanyang sariling panlulumo, ito ang panlulumo ng mga bagong espadang iyon, bawat isa sa mga espadang iyon ay isang tunay na banal na sandata sa alamat. Galit na sumumpa si Wukong, "Some pain, akala ko na unawaan ko na ang kanyang lakas," tumingin siya sa hindi mabilang na mga banal na sandata na nasa kanyang pag-aari. Habang siya ay naghahanap ng isang banal na sandata sa loob ng maraming taon, gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kahihiyan dahil ang kanyang kasalukuyang suporta ay ang kanyang guro. Si Wukong ay labis na sabik na makipaglaban ngayon, pinagkikiskisan ang kanyang mga ngipin at sinasabing, ang kanyang lakas ay hindi pa karapat-dapat sa harap ng lakas na itinuro sa akin ng aking guro. Sumigaw si Wukong ng malakas, "Halika na." Biglang naging hindi kumikibo si Wukong at nakaramdam ng isang bagay na labis na kakaiba, ang kapangyarihan ng nilinang na enerhiya ng dakilang daan ay nasa kaguluhan, at ang kanyang buong katawan ay parang sisabog na, nanlaki ang kanyang mga mata at sinabi, "Mapanganib ito, hindi ko na ito makontrol." Pagkatapos, nagkaroon ng isang nakakatakot na malaking pagsabog na yumanig sa buong lugar. Bumagsak si Wukong at sumumpa, "Some pain, kaunti na lang." Nang makita ito, sumugod si Hao Xian upang magtanong, "Wukong, ano ang nangyari, okay ka lang ba?" Kahit na wala na siyang natitirang lakas, sinubukan ni Wukong na tiyakin ang kanyang guro, "Ayos lang ako, guro, ang problema lang ay ang aking katawan ay pansamantalang hindi makakilos, ang kapangyarihan ng panloob na estado ay masyadong malakas at hindi ko ito nakontrol, kaya nag-backfire ito." Huminga ng malalim si Hao Xian at sinabi, "Okay lang yun. Sa ilang ulit pang pagsasanay, tiyak na makakamit mo ito, basta okay ka lang." Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang misteryosong dalaga, "Hindi ko inaasahan na ang mga nasasakupan ng dakilang Demon Lord ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan." Nagulat sa kanyang mga salita, tumalon si Hao Xian sa takot, nagpintig ang kanyang puso, tumingin ang misteryosong dalaga sa kanya nang may malamig na tingin at sinabi, "Minamaliit ko ang kaaway." Nang makita ang eksenang ito, si Hao Xian ay labis na natakot na parang mababasa na ang kanyang salawal. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Sandali lamang, Binibini, nagkakamali ka, hindi kami mga nasasakupan ng anumang Demon Lord gaya ng sinabi mo, pakikalmahin mo ba ang iyong sarili?" Nang marinig ito, si Wukong na nakahiga sa lupa ay agad na sumigaw ng malakas, "Guro, huwag mo nang sayangin ang iyong mga salita sa kanya, sige na. Bigyan mo na siya ng isang magandang bagbog." Nang marinig ang mga salitang ito, agad na sinipa ni Hao Xian siya sa mukha, "Suntukin mo ang sarili mong ulo, bulok na unggoy, araw-araw ang alam mo lang ay away at patayan, gumamit ka naman ng utak." Sumigaw siya sa pagkabigo, bagaman sa totoo lang, si Hao Xian ay nanginginig sa takot, maingat niyang pinipili ang kanyang mga salita dahil ang batang babae na may hawak na espada sa puno sa malapit ay tila handang sumalakay anumang oras. Dahil ang kanyang pick card ay may cooldown time na nangangailangan ng isa pang 10 minuto upang muling mag-activate pagkatapos gamitin, ang kasalukuyang diskarte ni Wukong ay pansamantalang nawala ng bisa, kailangan niyang makuha muna ang tiwala ng misteryosong dalagang ito, at pagkatapos ay kumilos kapag dumating ang pagkakataon.
Tumingala si Hao Xian sa mabangis at uhaw sa dugo na babae at sinabi, Binibini, kami rin ay mga matuwid na tao, gaya mo, pumunta kami sa kaharian ng mga kababaihan upang iligtas ang mga tao, tiyak na pareho ang iyong intensyon, tama ba? Ang babae ay hindi nag-atubiling sumagot, syempre naman, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin sa kanya, na sinasabi mong hindi kayo kakampi nila, ngunit nasaan ang ebidensya? Nang marinig ang tanong na ito, nagdilim ang mukha ni Hao Xian, wala siyang anumang ebidensya na maibibigay sa kanya. Nagpatuloy si Hao Xian, nagtitiwala ako na ang isang maganda at maringal na binibini na tulad mo ay hindi gagawa ng mga katawa-tawang hinala laban sa amin, hindi ba? Ang iyong dakilang tindig ay kumikinang na parang bituin sa langit, sinabi ko yun sa sandaling makita-kita, ang isang taong may iyong katayuan ay tiyak na may habag sa mundo at hindi mananakit ng mga inosenteng tao, tama ba? Sa pag-abot sa mahalagang puntong ito, lubos na naapektuhan ni Hao Xian ang dalaga, na iniwan ng misteryosong dalaga sa isang estado ng pagkalito, nag-aalinlangan siyang sumagot, syempre, hindi na kailangang sabihin pa, lagi kong ginusto na palayain ang nagkasala kaysa pumatay ng inosenteng tao, pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit kung walang ebidensya, hindi makatwiran para sa akin na palayain kayo. Nang marinig ito, humakbang si Hao Xian upang makialam, Binibini, huwag kang magpanik, may solusyon tayo. Tumaas siya, gumagawa ng dramatikong kilos at may kumpiyansang sinabi, sa halip na yan, bakit hindi tayong lahat ay pumasok sa lungsod ng magkasama? Kung may anumang hinala, maaari mo kaming patayin ng direkta, tama ba? Sa harap ng hindi inaasahang ito, ang dalaga ay napaisip ng ilang sandali. Naramdaman ang kanyang kakulangan sa karanasan sa buhay, natagpuan ng misteryosong dalaga ang kanyang sarili na hindi sinasadyang nadala sa pagmamanipula ni Hao Xian, kinamot niya ang kanyang ulo at naisip na marahil ang soulless yung ito ay hindi naman masama, dahil sa kaisipang ito, wala na siyang masyadong pakialam at tumalikod lamang upang umalis, na sinasabing, sige na, magpatuloy na tayo, hindi na dapat tayo mag-antala pa, sumunod kayo sa akin. Matapos ang matagumpay na maniobra ni Hao Xian, nakaligtas siya, pagkatapos ay lumingon ng misteryosong dalaga at sinabi, tama yan, sanay akong mag-isa, ayaw kong lumalapit sa akin ang mga tagalabas, kaya mangyaring manatili kayo ng higit sa 2 zang ang layo mula sa akin. Sa pagtatapos niya ng kanyang salita, lumapit muli si Hao Xian sa kanya at tinapak siya sa balikat, na sinasabing, huwag kang masyadong malamig, pareho tayo ng landas, kung magkakasama tayo, dapat magkadikit tayo, tama ba? Nang makita ang kanyang kamay na dumampi sa kanya, nagdilim ang ekspresyon ng misteryosong dalaga, mabilis niyang inilabas ang kanyang espada upang lumikha ng distansya, sa kabutihang palad, nakaiwas si Hao Xian sa tamang oras, mabilis na umatras ang kanyang kamay at pinagpawisan siya ng husto, takot sa nakakatakot na espada, kung ang isang mortal na tulad niya ay tamaan, tiyak na ito ay isang sakuna. Kaya gumawa si Hao Xian ng matalinong desisyon, sinunod niya ang payo na lumingon habang may oras pa, naglakad siya ng diretsyo ng hindi ng ahas na lumingon, na sinasabing, sige, higit sa 2 zang na ang layo namin ngayon, mapalad na gumawa siya ng tamang pagpili, dahil sa espadang iyon at sa nakamamatay na mga mata, isang maling hakbang lamang at tapos na siya. Sa puntong ito, ang dalawa ay patungo sa kaharian ng mga kababaihan, ngunit kailangan nilang manatili ng 2 zang ang layo. Sa sandaling ito, nagmasid si Wukong ng ilang sandali at agad na nakilala ang mayabang na tindig na ito kasama ang kasaganaan ng mga banal na sandata, siya ay dapat ang maalamat na demonyong espada na dalaga. Si Hao Xian, nang marinig ito, ay naguluhan, demonyong espada, nang makita na wala siyang alam, nagulat si Wukong at sinabi, si demonyong espada na si Linhang, guro, hindi pa ba ninyo ito narinig? Nang makita ang pagkasabik ni Wukong, nagtanong din si Hao Xian nang may pagkalito, sino yun, karapat-dapat ba siya sa iyong pagkaseryoso? Ikinwento ni Wukong, si demonyong espada na si Linhang ay isa sa mga nangungunang figura sa kasalukuyang ranggo ng sining pandigma, at siya rin ang tanging kilalang miyembro ng misteryosong organisasyon ng Sakya. Pagkatapos ay nagtanong si Hao Xian, ang ranggo ng sining pandigma ng banal na lugar at Sakya, ano ang mga iyon? Sumagot si Wukong, hindi rin ako lubos na sigurado, marahil ang pinakamakapangyarihang figura sa banal na lugar. Nag-isip si Hao Xian, hindi maaari, ang isang taong may ganoong ranggo ay dapat nakatagpo na ng kanyang estado ng nilinang na enerhiya,
Ngunit tila hindi siya pamilyar kanina. Umiling si Wukong sa kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ay tumawag siya ng malakas, "Binibini, hindi mabuti na manatili kang ganyan kalayo." Sa kanyang puso, alam niyang kailangan muna niya ng ilang impormasyon. Nagpatuloy siya, "Mamaya, hindi na tayo lalaban ng magkasama, kailangan nating pag-usapan ang mga estratehiya. Paano tayo mag-uusap kung ganyan tayo kalayo?" Ang misteryosong dalaga ay lumingon ng malamig at sinabi, "Hindi ko kailangan ng sinuman sa aking tabi." Nagulat si Hao Xian sa tugon na ito. "Anong ibig mong sabihin, hindi ba mas mabuting lumaban ng magkasama?" Dinagdag ni Wukong, "Kaunting pahinga pa at handa na akong lumaban muli." Ngunit nanatili siyang matigas, "Hindi ko kailangan, kaya ko ito ng mag-isa." Nang marinig ang mga salitang ito, parehong nagulat sina Wukong at Hao Xian. Si Wukong, na nagngangalit, ay sumigaw ng mga insulto, "Ikaw na baliw na bata, kumikilos ng padalos-dalaw sa murang edad mo. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mong hawakan ang lahat ng mag-isa? Naniniwala ka bang hindi ka bibigyan ng mabuting bagbog ng aking guro?" Nang makita ang maalab na ugali ng kanyang alagad, mabilis na tinakpan ni Hao Xian ang kanyang bibig na pagtanto na kung siya ay maging laban, sila ay nasa malaking gulo. Tumingin sa papalayong figura ng misteryosong dalaga, idinagdag niya, "Hindi ko man lang inaasahan na manalo, kung matalo ako at mamatay, kayo na ang kumilos. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko kakailanganin ang inyong tulong." Ang mga salitang ito ay nag-iwan kay Hao Xian ng isang pakiramdam ng kalungkutan habang pinapanood niya ang kanyang malungkot na figura na naglalakad patungo sa paglubog ng araw, na may bahid ng kalungkutan. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam si Hao Xian ng kawalan at nanatiling tahimik ng ilang sandali. Sa kalaunan, nakita niya ang kuta sa unahan, harap-harapan ng grupo ng mga tao. Napansin niya ang isang malaking pintuan na naglalabas ng nakakatakot na aura. Naisip ni Hao Xian, ano kaya ang nasa kabila ng pintuang ito? Sa sandaling yun, lumingon ang misteryosong dalaga at muling nagpaalala, "Paalala ko sa inyo, hindi ko kailangan ng sinumang makialam sa aking mga gawain." Nang makita ang kanyang mabangis na tindig, tumawa si Hao Xian at mabilis na tiniyak, "Naiintindihan, nangangako akong hindi makikialam, mas gusto ko talagang manood ng ligtas mula sa gilid." Pagkasabi nito, itinulak ng misteryosong dalaga ang pinto at pumasok. Ang kanyang tingin ay dumilim na parang nasaksihan ng isang bagay na kinamumuhian niya. Sa unahan ng grupo ay isang alupihan na may maraming pulang mata, sumisipsip ng lakas ng buhay mula sa lahat ng dako. Ngumisi ito nang makita ang mga bagong dating, na nanunuya. Dumating na naman ang mga mangmang na ito. Nang makita ito, si Hao Xian ay pinagpawisan ng malamig, na pagtanto, "Ay naku, antas ng Demon Lord na ito. Hindi na kayang garantiyahan ni Wukong ang kanyang kaligtasan ngayon, kailangan kong makabuo ng plano para sa misteryosong dalaga upang pareho siyang lumaban at maprotektahan ang sarili." Si Wukong, na nagalit sa paningin ng demonyong alupihan, ay nagpahayag ng kanyang galit, "Hindi ba natin kayang sipain ang mga insektong ito palabas ng tribo ng demonyo? Nakakadiri sila." Agad na sumugod ang misteryosong dalaga patungo sa alupihan upang makipaglaban. Nang makita ito, nagpanik si Hao Xian at sinubukang pigilan siya. "Sandali, nakatatandang kapatid na babae, huwag kang sumugod ng ganyan, wala pa akong naisip na plano, paano kung ang Demon Lord ay umatake sa kanilang likuran?" Ang demonyong alupihan ay hindi rin mahina, gumanti ito ng sarili nitong atake, naghahanda na magpakawala ng isang malakas na pagsalakay. Isang salvo ng mga bala ng demonyong enerhiya ang bumuhos. Ngunit ang misteryosong dalaga ay hindi nag-atubili. Binalot niya ang kanyang katawan ng kanyang sariling espiritual na enerhiya at sumugod ng diretso. Ang patuloy na pagsabog na dulot ng salvo ng demonyong enerhiya ay nag-iwan ng malalalim na butas sa mga pader ng lungsod mula sa nakaraang pagsalakay. Ang alupihan, na mabangis at masama, ay nanunuya, "Kayong mga pangit na tao, isa lang kayo sa maraming mamamatay sa aking mga kamay." Ngunit bago pa ito matapos, sinalubong ito ng matinding tingin ng misteryosong dalaga, isang guhit ng lilang liwanag ang bumulusok mula sa kanya, tumagos sa alupihan sa bilis ng kidlat. Sumunod ang mabilis at maliksi na mga galaw, bawat suntok ay tumatagos sa katawan ng alupihan, ginagawa itong pira-piraso. Ang misteryosong dalaga ay nalupig ang demonyong alupihan at lumapag ng maganda sa lupa. Nanunood mula sa malayo, si Hao Xian ay namangha sa tanawin, napabulalas siya. Isang suntok lamang at ang Demon Lord ay wala na. Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa itaas,
Kasabay ng isang boses na nagsasabing, mahusay, mahusay, nakakalungkot lamang na kailangan itong matapos. Ang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng grupo ni Hao Xian, isang figura na naglalabas ng nagniningas na pulang aura ang nagsalita, ang aking pinakamamahal at pinakaitinatanging alagang hayop ay napatay ng isang suntok mo lamang, talagang karapat-dapat sa dugo ng demonyong espada. Sa ganoong nakakatakot na tindig, siya ay dapat ang pinakamataas na boss dito. Ang misteryosong dalaga ay nagulat din na alam niya ang tungkol sa kanyang ama. Siya ay ngumisi ng masama at sinabi, hindi lamang kami magkakilala, kami ay magkaaway na magkasumpaan, hindi ko kayang talunin ng matanda, ngunit ang bata ay bumunot ng espada upang sumalakay, hindi ba't ako ay medyo kaawa-awa, ha. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na etenggal at ipinakita ang kanyang husay sa larangan ng nilinang na enerhiya. Nang masaksihan ng eksenang ito, ang misteryosong dalaga, si Wukong, at maging si Hao Xian ay yumanig. Si Hao Xian ay taimtim na nagmasid, kinilala ito bilang panloob na estado ng nilinang na enerhiya. Hindi siya makapaniwala na ang taong ito ay nagtataglay ng gayong panloob na estado.